Magandang araw sa iyo, batang maabilidad. Bagong aralin, bagong kaalamang madadagdag. Ating alamin ang paggawa ng proyekto na ginagamitan ng elektrisidad nang ang buhay at tahanan ay magliliwanag. Paggawa ng proyekto na ginagamitan ng elektrisidad. Araling ito, matutunan mo ang most essential learning competency o MELC na nakagagawa ng proyekto na ginagamitan ng elektrisidad. Pero bago tayo dumako sa ating aralin, subukan munang sagutan ang unang pagsubok. Panoto, buuin ang mga nawawalang titik upang mabuo ang salitang inilarawan ng pangungusap sa bawat bilang. Isulat ang mga nawawalang titik sa bawat patlang. Una, pinagkukunan o pinanggagalingan ng enerhiyang pang-elektrikal. Pangalawa, ginagamit ito na pampahigpit o pampaluwag sa tornilyo. Pangatlo, elektronikong aparato para sa pagbukas o pagsara o pagbabago ng mga koneksyon sa isang circuit. Pang-apat, isang uri ng aparato na lumilikha ng liwanag sa pamamagitan ng paggamit ng kuryente. At panglima, ang pinagkakabitan ng ilaw. Dito nakukuha ng ilaw ang supply ng kuryente. Para naman sa pangalawang bahagi ng unang pagsubok, iguhit ang masayang mukha kung tama ang ipinapahayag ng pangungusap at malungkot na mukha naman kung mali. Pang-anim, gumamit ng proteksyon sa mata tulad ng face shield kapag nagukumpuni ng elektrisidad. Pang-pito, bumili ng mga kagamitan na luma at may sira. Pang-walo, kapag ang circuit ay gumagana, hawakan ang source o ang pinanggalingan ng kuryente. Pang-siyam, iwasan din ang mga wire na maaring tumalsik habang pinuputol ang mga ito. Maaari kasi itong mapunta sa iyong mga mata. At pang-sampu, huwag hawakan ang nakalabas na metal dahil sa metal na ito dumadaloy ang kuryente. Kumusta? Ilan ang nakuha mong score sa unang pagsubok? Kung ang nakuha mo ay 6 hanggang 10, binabati kita. At kung 5 naman pababa, huwag mabahala. Unang pagsubok lamang ito. May pagkakataon ka pang ipakita ang iyong galing sa mga susunod pang mga gawain. Ngayon naman ay magbalik tanaw tayo sa nakaraan nating aralin. Sa word puzzle, humanap ng 5 kagamitan at kasangkapan sa paggawa. Isulat ang mga kagamitan at kasangkapang nakita at ang gamit nito. Kumusta? Nahirapan ka ba? Pero kayang-kaya, di ba? Kasi magaling ka. Ngayon, ihanda ang sarili, makinig at panooring mabuti dahil tatalakayin natin ang bago nating aralin. Ang paggawa ng proyekto na ginagamitan ng elektrisidad. Kaya ng series circuit. Ang wastong kaalaman sa paggawa ng proyekto ay magpapaunlad ng kasanayan at nakakatipid ng oras at lakas. Narito ang ilang mga paalala sa paggawa ng proyektong series circuit.
Una, bago bumili ng mga gagamitin ay dapat alamin muna ang kalidad ng materyales upang makaiwas sa disgrasya. Dapat sa pagbili ng mga materyales, alalahanin ang mga ito. Hindi basta-basta sasabog ang bombilya kapag ginamit. Hindi mabilis maubos ang enerhiya ng baterya at hindi madaling maputol ang wire. Pangalawa, iwasan din ang mga wire na maaring tumalsik habang pinuputol ang mga ito. Maaari kasi itong mapunta sa iyong mga mata. Pangatlo, kung ang wire ay may nakitang sugat o nakalabas ang copper, lagyan ito ng electrical tape. Ngunit huwag hawakan ang nakalabas na metal dahil sa metal na ito dumadaloy ang kuryente. Pang-apat, kung may hindi alam sa mga pamamaraan, humingi ng tulong sa nakakaalam upang makaiwas sa disgrasya. Panglima, kapag ang circuit ay gumagana, huwag hawakan ang source. Kung ang source ay baterya, umiinit ito at maaari kang mapaso. Kung ang ginamit mo naman ay kuryenteng nagmumula sa sakit, maaari kang makuryente dahil sa taas ng voltahe nito. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang tamang paggawa ng simpleng series circuit. Panooring mabuti. Sa paggawa ng simpleng series circuit, kailangan natin ang mga sumusunod na kagamitan at kasangkapan. Dalawang maliliit na bombilya, dalawang light bulb socket, isang baterya na size D. Kailangan din natin ang switch, electrical tape, wire o kawad. Kailangan din natin ang mga kasangkapan tulad ng pliers at cutting pliers, flat screw at Phillips screw. Kailangan din natin ang maliit na tabla na pagkakabitan natin sa ating proyekto. So ito ang mga kagamitan at kasangkapan na kakailanganin natin sa pagbuo ng simpleng series circuit. Ngayon, simulan natin ang paggawa ng electrical circuit sa pamamagitan ng paghanda muna ng kagamitan at kasangkapang gagamitin. Kasunod, lagyan natin ng guhit o plano ang ating tabla para maging gabay sa pagbuo ng proyekto. Nariyan kung saan mo ilalagay ang ilaw, yung switch at saka baterya. Kasunod naman ay lagyan natin ng wires ang dalawa nating socket. So unahin natin ang pagkabit ng dalawang socket. So ang gilid ng socket natin ay walang butas, so kailangan nating butasan para pagdadaanan ng wire. Katapos, balatan natin ang wire gamit ang pliers at cutting pliers. At paikot na tanggalin ang balat ng wire. Luwagan natin ang tornilyo ng socket at ikabit natin ang wire. Ang wire na ito ay kakabit natin sa pinanggagalingan ng enerhiya, ang baterya. Magkabit naman tayo ng isang wire sa kabilang tornilyo ng socket papunta naman sa kabilang socket. Ikabit naman natin ang dulo ng wire sa isa pang socket. Luwagan din natin ang tornilyo ng socket gamit ang screwdriver. Napagkabit na natin ang dalawang socket. Ngayon naman, lagyan natin ng wire ang isa pang tornilyo ng socket papunta naman sa switch.
So, mayroon na tayong wire na magkabilaan. So, ang kabila ay papunta doon sa baterya at ang kabila naman ay papunta dito sa ating switch. Putulan natin ang ating wire papunta sa switch kasi mahaba. Ngayon, ikabit naman natin ang ating switch sa kabilang dulo ng wire. Buksan natin ang switch para makita natin ang loob at maikabit natin ang wire. Ikabit natin ang dulo ng wire na nakakabit sa sakit ng ilaw sa itaas na bahagi ng baterya o positive na bahagi gamit ang electrical tape. Ikabit naman natin ang dulo ng wire na nakakabit sa switch sa ibabang bahagi ng baterya o sa negative na bahagi. At kapag nakakabit na ang mga wires sa sakit ng ilaw, sa switch at sa baterya, maaari na nating ilagay ang mga bumbilya. So ito na ang ating simple series circuit. So patayin natin ang ilaw para mas makita na umiilaw siya. Napailaw natin kanina ang ating simple series circuit gamit ang baterya. Ngayon naman, susubukan nating pailawin siya gamit ang ating kuryente. Kukuha tayo dito ng power sa ating convenience outlet. At papalitan natin ang ilaw ng mas malaki at mas maliwanag. Ito ay hindi kayang pailawin ng baterya, kaya gagamitin natin yung ating kuryente. Tanggalin natin ang wire na nakakabit sa baterya at yan ang isaksak natin sa convenience outlet. Ayun, umiilaw! Patayin natin uli ang ilaw para mas makita ang liwanag sa ginawa nating proyekto. Ayun! Ito na yung ginawa natin na simpleng series circuit. So alam kong kayang-kaya mong gawin. Ikaw pa ba? Pero paalala, mag-ingat lagi sa paggamit ng matatalas na kagamitan at magpatulong sa nakakatanda kung kinakailangan. Muli, ito si Maestro Toleo na laging nagsasabing mag-aral ng mabuti sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan. Iyan ang susi. Maraming salamat. Ingat kayong lahat.